Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Ayo. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman pinitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, good day mga airsoft, good day mga ka-bigman. And I'm back again. Okay, so unit po ng ating ka-airsoft for review and unbox. Unit ng ating ka-airsoft, Jason Po of Santiago, Isabela. Si Sir Jason po ay isang OFW na lalagi sa Pilipinas for good na. Okay? So, si Sir Jason ay isang 54-year-old. So, matagal na niyang pinapangarap yung airsoft. Nandun pa siya sa Dubai. Pinapangarap na niya yung airsoft. Kaya lang, sa samang, kumbaga, hindi ko alam kung totally bawal doon sa Dubai ang airsoft kasi may mga Dubai airsoft tayo no. Hindi ko lang alam kung anong rules nila, pero most probably mas mahigpit sila ron kaysa dito no. Dito kasi sa Pilipinas hindi regulated ang airsoft ng Philippine government. So hindi pinapakilaman, hindi sinasaklawan ng Philippine government yung paglalaro ng airsoft no. Kaya masasabi natin na maluwag. Kunin mo na lang yun, ikaw na maglagay. Pinanasa mo na, masasabi natin na hindi sinasaklawan ng gobyerno, no? Pero dapat matuwa tayo doon sa ganung sitwasyon, no? Kasi pag sinaklawan na tayo ng gobyerno, magkakaroon ng mga regulating bodies, magkakaroon ng mga fees, ng mga, 'di ba? ng mga batas, mas hihigpit ang airsoft mayayari tayo. hindi, mayayari yung mga end user, no? Kumbaga ganun. Imbis na libre ka naglalaro ng airsoft, biglang maghihigpit, no? Ako as a seller, wala akong worry kasi complete ako ng documents, no? Complete ako ng documents. I have a license to deal and display issued by the Philippine government. Ako yun, no? Hindi ko lang alam dun sa ibang seller na kumakalat kung meron sila, pero no matter what, as long as na gumagawa naman sila ng tama, walang kaso, 'di ba? Walang dapat ipag-alala, 'di ba? Pero ako mismo, I myself is a seller na kompleto ng papers, no? Meron tayong barangay business permit, meron tayong mayor's permit, meron tayong BIR, updated tayo, regular tayo nagbabayad ng taxes, meron tayong license to deal and display, meron tayong fire permit, meron tayong sanitary permit. Actually, lahat yan kailangan. May DTI permit tayo, meron tayong LGU certificate. Mamaya, on our last daily review and unbox na vlog, i-discuss ko sa inyo no, kung ano yung mga kailangan. Okay? So ngayon, Jason po, ito na po yung unit mo. So, napakaganda, pulang-pula, kamukha ng t-shirt ko. Hello po sa inyong lahat. This is an Stoner M4A1 carbine Keymode rifle na micro CQB. Bakit siya tinawag na micro CQB? Kasi mas maliit pa siya dun sa conventional CQB. Pengin niya ako ng CQB. Akin na to, look. Para ma-compare nila. Okay, this is CQB HK416 CQB. Then this is the micro CQB. Kung mapapansin niyo, halos mas maliit siya ng
5 to 6 inches. Normally, ganyan yung basehan eh. Yung long barrel or RIS is mas mahaba naman dito sa CQB ng another 6 inches. Okay? So, from the micro CQB, from the CQB up to the RIS version. Okay? So, yan yung pinagkaiba, yan yung yung dapat ninyong i-note, no? Kanya-kanyang size yan. Ito micro CQB. Bagay na bagay to dun sa bossing natin dahil yung size and weight napakadaling i-maneuver, especially para sa isang 54-year-old na going to 60-year-old na user. Okay? Saktong-sakto rin to kung sa mga kababaihan, saktong-sakto rin to sa mga kabataan. Kumbaga, all ages, no? Meron kasi mga rifle, katulad nyo kanina, HK416. Meron, yun, hindi, katulad nun, hindi siya pwede sa babae. What I mean is, pwede siya sa babae, pero hindi sa lahat ng babae, kasi mabigat siya. CQB size siya, then solid talaga siya, medyo mahirap i-maneuver. Hindi katulad ng mga ganitong unit, ay, naku po, napakasimple lang nito, no? Although full metal siya, iwasan pa rin natin sa mga gas-gas kasi syempre, ang pangit na ng unit, di ba? Pag may mga gas-gas. No, iwasan lang natin, maging maingat lang naman tayo. Okay? So, this unit, to, adjustable pa rin to ha, adjustable. Then, dito pa rin nilalagay yung battery. Okay? Hatakin lang to. Ito, lagay natin dito. Okay? Yan. Pasok lang natin. Then, ipa-plug natin. Pilipit yung wire. Yun. Okay, then, secure. Yun yung pinakahuli mong gagawin pag nailagay mo na yung battery. Secure all the wire. Okay? That's it. Single fire, rapid fire. O, yun. Mga ka-airsoft, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, yung unit, mas maikse, mas aggressive. Yung unit, mas maikse, mas iskandaloso. Yung unit, mas mahaba yung travel, mas accurate. Yung unit, mas mahaba yung travel, mas tame yung BBs. Okay? Yun ang pagkakaiba nun. Pero, kung hindi mo naman kailangan yung mahabang unit, huwag ka nang magmamahaba kasi maraming downside yung mahabang unit. Unang-una, kumbaga, kung may edad ka na, medyo mahihirapan ka, di ba? Okay, so magazine, buksan natin sa ibabaw, lagyan natin ng bala. 350 rounds to magazine ko, pero ang ibibigay ko rito, ano ba frame magazine nito? Ang frame magazine nito is a plastic magazine, di ba? Pasuyo yung magazine. Yan, ito. Yun. Ang frame magazine nito, plastic magazine only. Pero, i-upgrade ko na. Libre ko nang ibibigay. Ang frame magazine nito, ganito. Na spring type. Plastic lang to. The only problem with the plastic, pag nalalaglag, soon pwedeng masira. No? So, ito, ilang beses na nalaglag. 7 years, mahigit na. Ginagamit ko pa to way back nung lumalaro pa ako. Walang problema. Pero ito kasi, yun nga, ang downside kasi nito, mabilis siyang masisira kung sakaling nalalaglag. Okay? Ngayon, magazine ito, i-upgrade ko, bibigyan kita ng 300 rounds na magazine. Kasi ito, 350 rounds to no? Mas mahaba to ng kaunti Ganito lang itsura ng regular magazine, no? Okay, this is a regular magazine and ayan, mas mahaba ng bahagya, ayan. Okay? So, ganito yung bibigay ko sa iyo na 300 rounds. Pero metal, ha? Metal. Okay, lagay tayo ng 0.20 grams kasi magkokrono tayo, syempre. Okay. Mga ka-airsoft, no? Yung sa unit ninyo, pag AEG, ang wala kayong ibang aalagaan kundi ang battery, ha?
ang battery, bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, at bawal ma-drain, ma-overcharge, at mag-init. Okay? Iwasan nyo lang yun para hindi sumakit ang ulo nyo. Yung battery natin, mabilis masira eh. Subukan mo isang beses mo lang na ma-drain or bumaba ka lang sa minimum level ng charging. Sisira na kagad dyan. Makikita mo magkakaroon na ng bloated dyan, no? Yun yung dahilan. Okay? Ngayon, kunin natin ang magazine. Kamot. Kung tawagin, kamot. Hanggang sa makita mo nga nakaumang yung bala. Tapos mararamdaman mo yan, medyo mahigpit na. Okay? Kumbaga mabigat nang ikamot yung magazine. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Pagkapasok sa AEG, wala nang gagalawin, wala nang ikakasa, wala nang pipindutin. Pagkalagay mo ng battery and magazine sa unit, good to go na. Okay? Wala nang kailangang pihitin pa. Hindi katulad yan GBBR, kailangan mo pang ikasa. Pero ang AEG, hindi mo na kailangan. Okay? Firing po tayo. Single fire. Normal, mababa lang FPS nito kasi micro CQB siya, 360, 380. Swerte na sa ganito pag nag 400. Tignan natin FPS ngayon after natin palitan ng spring. Parang naglolo ko naman tong chrono natin. Firing. Ba't nag-go off? Baba for auto. Sige na. Pakita mo. 402. 402. 400. Wala. 399.9. 400. 399. Upgrade pa natin to. Itataas ko to. Taas ko to hanggang 450. Kaya naman, no? Masyadong mababa yung binigay na result sa akin. Ano bang spring nilagay? Pero taas pa natin, no? Jason po, huwag ka mag-alala. Bago ko ipa-shipping sa ito, itataas ko pa yung FPS to 450. Kung kaya na, malamang kaya naman natin i-470, 480 eh. Pero abutin ko muna yung 450, then saka ako gradually itataas. Okay? Pero for now, pakita ko na single fire, rapid fire. Single fire, rapid fire. Napakasarap yung unit, taas ng rate of fire niya, no? Kahit maliit siya, kahit ano siya. Yun lang, magtataas lang ako ng FPS para syempre kahit papaano mag-enjoy pa rin yung ating bossing. Maraming salamat po sa inyo mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod. Sandali, big man, may nakalimutan na naman ako. Pagkatapos nyong gamitin, always remove the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then put it back to state. Maraming salamat po sa inyo mga ka-airsoft.